kwentuhan, may itatanong muna ako sa inyo. Sige nga, pagmasdan nyo nga ang buhok ng inyong mga katabi. Okay, anong masasabi nyo sa buhok ng mga katabi? Nagka-rebound. Makinang. Makinang? Okay, pagmasdan nyo naman ang aking buhok, ano ang inyong masasabi? Maiksi, tayo. Okay, sige nga, tingnan nyo ang inyong mga sariling buhok. Ano ang inyong masasabi roon? Mas maganda sa kanila. Mas maganda sa kanila. Okay. Sige. Dahil dyan, ang kwento ko sa inyo ay may kinalaman sa... Oo, tama. Ang pamagat ng ating kwento ay ang pambihirang buhok ni Raquel na isinulat ni Dr. Luis Gatmaytan. Handa na po bang makinig mga bata? Opo! Kung handa na kayo, simulan natin ang ating kwentuhan. Bakasyon na naman. Marahil, maglalaro kami ni Raquel na naman. Pupunta na naman sila dito sa amin upang maglaro ng tago-taguan, maliwanag ang buwan. Pagkambilang kung 3, nakatago na kayo. Bilang nga tayo mga bata. 1, 2, 3. Okay. Ganon-ganon ang nangyayari sa kanila. Kada bakasyon, laro sila ng laro. Tago dito, tago roon. Ano nga uli yun? Tago roon. At naglalaro rin sila ng sayaw, ng iba't ibang klase ng sayaw. I believe I can dance. Kantahin nyo nga yung kinanta ko, mga bata. I believe I can dance. Okay, magaling mga bata. Sumunod naman, nagtaka ko. Asan si Raquel? Bakasyon na naman, bakit wala pa rin si Raquel? Nakita niyo po ba si Raquel? Hindi po. Pumunta na po ba si Raquel dito? Hindi pa. Wala pa si Raquel. Pero isang araw, tinawagan ako ni Inay. Anak, pupunta tayo ng Maynila. Sabi ko, kanino po? Kay Raquel? Oo, anak. Doon tayo sa kanila pupunta. Yay! Pupunta kami kay Raquel! Kanino nga sila pupunta, mga bata? Kay Raquel. At yun nga nangyari. Pumunta sila kay Raquel. Muli na naman silang naglaro ng tago-taguan. Maliwanag ang buwan. Bilang nga tayo ng 3. 1, 2, 3. Nagtago na naman sila. Sumayaw-sayaw na naman sila. At hindi lang yon. Nagtataka siya, bakit ang buhok ni Raquel ay nag-iiba naman? Tignan nyo nga ang mga buhok na inyong katabi, baka nag-iba ng itsura. Nag-iba na ba mga bata? Hindi. Nag-iba po ng amoy. Pero si Raquel, hindi nag-iiba-iba siya ng buhok. No, kung una ay kulay puti, ngayon naman ay kulay asul. Takang-taka si Raquel. Nag-iisip siya, bakit kaya ang buhok ni Raquel? Iba na naman. Sabi niya. Laging pag naglalaro sila, ang sinasabi ni Raquel, wow, ang galing-galing. Ano nga uli yun? Ang galing. Yun ang lagi niyang palata kay Raquel. Sa tuwing kanyang ginagalaw ang buhok ni Raquel, ang sinasabi niya, doon ay may kahariang nagtatago sa likod ng mga buhok ni Raquel. Maraming palasyo, may mga palasyo, may mga magaganda at makikinang na mga kulay, may mga ilaw, at kung ano-ano pang pampaganda. At isang araw, habang sila'y naglalaro, nakarinig sila ng Blood. Raquel! Tito, tulungan po natin si Raquel, dalhin po natin siya sa ospital. Narinig ko ang sigawan nila nanay, ni tito at ni tatay. Matapos ang iyon, narinig ko, sasalina na naman ng dugo si Raquel. Iyak na iyak ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Raquel. At pagkatapos nun,
Sinabi sa akin ni tatay, "Anak, malapit na lumabas si Raquel. Kaya pupunta tayo uli doon." Gusto ko po siyang makita, itay. Pagkatapos nun, nakita ko na uli si Raquel. Ang saya-saya ko naman. Hi, Raquel! Hello. Kamusta ka? Mabuti. Nakita ko uli ang ganda ng buhok ng pinsan ko. Nakita ko uli ang kanyang mga iba't ibang kulay ng mga buhok. At muli kaming naglaro. Ngunit, isang bakasyon na naman ang nangyari. Hindi na sila bumalik sa amin. Pero kami, pumunta uli sa kanila. Pero, hindi na siya pwedeng magtago, tumakbo, at sumayaw. Pero, kaya, ang ginawa na lang namin ay pinaglaruan ko na lang ang buhok ni Raquel. Iba-ibang kulay, iba-iba ang estilo ng pagtali. Matapos na yun, bigla na namang dinala si Raquel sa ospital. At sabi ni inay, pagdasal ko daw si Raquel. Dahil si Raquel ay may sakit, leukemia. Dahil nung siya ay hinimatay, nakita ko na siya pala ay walang buhok. Kundi nagtatago lamang ito sa isang wig. Nakalabas na si Raquel. Niyakap ko siya. At imbis na magalit ako sa kanya dahil sa mga kung ano-anong inimbento ng kwento tungkol sa kanyang buhok, ay lalo ko na siyang minahal. At tuwing kami ay pupunta kay Raquel, lagi ko siyang kinikwentuhan anuman ang mangyari o anuman ang kalagayan ni Raquel. Diyan nagtatapos ang ating kwentong ang pambihirang buhok ni Raquel. Maraming salamat mga bata!